Um, Magandang araw Pilipinas, magandang araw buong mundo, magandang araw din sa bumubuo ng kalahatan ng OFW na nandyan sa gitnang silangan. So as of February 28, meron po tayong kakalap ng mga balita dahil po sa tension na namamagitan mula po sa Amerika, Israel at Iran na may mga pinapasabog na po mga US Air Base sa mga bansang Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia at UAE, no? At ang ating OWA na mula sa ating gobyerno ay naglabas na ng panukala na nagbibigay sila ng 150,000 na pesos sa mga willing na mga Pilipinong makauwi. At ang sabi dito, the Philippine government through OWA and the DMW is actively encouraging OFWs in the UAE and wider Middle East to consider voluntary repatriation due to regional tensions, offering significant financial support, free flights, and reintegration assistance. Repatriated OFWs can receive up to 150,000 pesos in aid, comprising 75,000 pesos from the DMW Action Fund and 75,000 from the OWA Emergency Repatriation. Ano ba yung mga saloobin ng OWA? Key assistance and information for returning OFWs, financial and repatriation aid. Eligible OFWs returning from the Middle East can receive substantial cash assistance up to 150,000 pesos for voluntary return, particularly for those in high risk zones. Kasama po ang UAE po dyan, no? Nabanggit po dito. At Amnesty Program, the OWA Amnesty Program aids in returning OFWs from the UAE to their provinces, including help with transportation, food, and hotel accommodations. Hindi lang po yon, meron pa po tayong support services. The Migrant Workers Office, mula po sa kanila ito, in Dubai. And the other areas handle cases of stranded OFWs, including those with travel bans to facilitate their safe return. It means, yung mga may travel ban, kahit may utang ka, hindi ka makaalis ng UAE, isipin nyo yun, tol. Yung kahit may travel ban ka, di ba napakahigpit ng UAE, ini-encourage na kayo, ang gobyerno na natin ang gagawa ng paraan para makauwi lang po kayo. Wala na po kayong iisipin sa mga maiiwanan yung utang dyan sa UAE. Seryoso po ito. Paano kala na po nito ng ating gobyerno at mula na po ito sa presidential office. Kaya maniwala po kayo, it's a serious matter na hindi po dapat i-ignore. No? How to apply? Ito po. Affected OFWs should contact the DMW hotline. Open and close parenthesis 1348. Yan po yung ating OFW DMW hotline, no? Pwede nyo pong dial the Philippine Embassy or the MWO or the OWA itself na yon in the respective areas in the UAE for assistance. UAE po indicated po, hindi po ito gawa-gawa as of February 28, 2026 po ito. Tapos ito po, reintegration programs include skills training, vouchers from TESDA, and livelihood support from DTI. So, sa mga gusto po magsimula, alam ko po, nakakatakot po na parang wala po tayong babalikan sa Pilipinas dahil napakahirap po ng buhay ngayon. Pero isipin po natin ang mga pwede nating maiwanang mga mahal natin sa buhay. Mas mahirap naman po na sila ang mawawalan o kayo po ang mawawala at pwede nyo pong ikapahamak dahil lang po sa greed of money, no? Dati rin po akong OFW at kasalukuyan pa rin po talaga nagre-reset po ang buhay ko. Pero ini-encourage ko po kayo, nalakasan nyo po ang loob ninyo. Matinding pakikipag-usap po sa inyong mga pamilya. Kontakin nyo po inyong mga pamilya, malaking po desisyon nito at ang ating gobyerno ay handa pong tumulong. Hindi na po ibiro ito. Wag po nating ipagsantabi. Kaya kung ikaw nasa OFW ka na sa UAE at sa mga nabanggit kong mga bansa mula sa GCC countries, hindi po joke to. At nakakita na po ako ng mga post ng mga kaibigan ko po ng mga US Air Force, US military na talagang may mga actions na po silang ginagawa, no? So yun lang, at several days of attacks mula po sa kanila, sa kanilang side na ang gagawin nila laban sa Iran. So ang Iran naman po hindi po siya nananahimik. Talagang grabe po ang nangyayaring tension ngayon. Sana po, makinig po kayo mula po kay Billy Jack Sanchez. Hindi lang po ako nagmamagaling dito. Ito po ay tamang impormasyon mula po sa ating gobyerno. Hindi na po dapat ipagsantabi ito. At nananawagan ako sa mga kamag-anakan ko dyan, lalo na sa aking kapatid at sa aking asawa. Huwag po tayong matakot, no? Na magsimula, magtulungan na lang tayo, umuwi na kayo. Ako na nakikiusap. Talagang hindi natin kontrolado ang mundo. Mas maganda na magsimula na magsama-sama tayo kaysa sa maipit tayo sa gulo na hindi natin naman dapat sinasalihan. Yun lang. Alam ko, mahirap para sa atin. Pero, what is 150,000 pesos? Alam natin na marami tayo sa mga may ari-arian dyan sa UAE, sa mga may trabaho magaganda,
Alam ko yung pinagdadaanan natin is a really big crisis, pero tandaan nyo, isa lang ang buhay natin. Stay safe mga kabayan, yun lang. Sana ma-share nyo kung may kamag-anak kayo sa UAE or sa GCC countries. Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia. Napakadelikado na po ngayon dyan. Ayan po. At ito lang po pala, pwede nyo rin pong i-research ito through Google, no? Sinaraan na rin po pala ng Iran ang isang port of way ng oil para sa mass importations ng oil mula sa buong mundo, no? Na doon talaga yung tension ngayon. 33 kilometers away lang po siya from UAE, doon sa coastal line. So isipin nyo po, gaano po kalapit kung nasa UAE kayo, gaano kalapit ang Iran. 33 kilometers away from the coastal line lang. Diyos ko po, magkaroon po tayo ng takot sa puso, huwag po tayong masyadong maano sa pera. Yun lang po. Ingat po kayo. Peace out.